Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,521-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang matandang sect master ng West Mountain ay biglang lumipat patungo sa posisyon ni Terence nang siya ay aalis na. Naghihinala siyang tumingin sa paligid. Bagamat hindi niya ito malok sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ang kanyang mga taon ng karanasan ay nagsabi sa kanya na may bakas ng aura ng isang tao sa lugar na ito. Ang taong ito ay si Terence nang walang pag-aalinlangan. Naghahanap ka ng kamatayan. Biglang naging mabangis ang boses ng malagim na bagay. Ang divine sense na nakalock ito sa West Mountain Sect Master ay biglang naging matalim na araw at tumago sa divine sense na pinakawala ng kabilang partido. Path. Ang matandang Sect Master ng West Mountain ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Ito ang pangalawang pagkakataon na ang kanyang banal na pakiramdam ay nasugatan, na nagdulot sa kanya ng mga panloob na pinsala. Agad siyang namutla sa takot at tumakas, hindi na nang ahas na manatili pa sa lugar na ito. Wayayaya. Junior Terence Ford, maghintay ka lang. Masyadong tamad ang sektang ito na harapin ka sa pagkakataong ito. Sana mahulog ka sa bibig ng Spirit Beast sa lalong madaling panahon. Kahit na hindi ka kainin ng Spirit Beast, tiyak na papatayin ka ng sektang ito sa hinaharap. Ang West Mountain Sect Master ay nagmamadaling umalis pagkatapos iwan ang mga salitang iyon. Ayaw niyang pakawalin si Terence, ngunit ang problema ay takot siya sa kamatayan. Kasabay nito, wala pang 500 talampakan ang layo mula sa kanilang kinaroroonan, si Terence ay basang-basa sa malamig na pawis habang nakasandal siya sa puno ng kahoy, ang kanyang puso ay tumitibok habang siya ay bumantong hininga, ang matandang halimaw na ito ay napakahirap pakitunguhan. Kung hindi dahil sa babala ni Jade, kung si Terence ay hindi lalampas sa kanyang mga limitasyon at gagamitin ang Super Limit Butterfly Micro Steps na hindi kailanman, siya ay magiging isang bangkay sa mga kamay ng West Mountain Sect Master. Kung wala ako sa ganitong multo, papatayin ko ang marami sa mga baluktot na paraan na ito sa pagdating nila. Hindi maiwasan ng demonyong makaramdam ng kaunting takot. Bilang nangungunang elder ng Spirit Beast Clan, kinailangan niyang i-bluff para takutin ang isang masamang magsasaka sa teritoryo ng South Continent. Ito ay talagang nagpahiya sa kanya. Senior, ano ang susunod nating gagawin? Hindi sumagot si Terence at iniba ang topic. Walang gagawin. Ayokong bumalik, pero dahil napilitan akong bumalik sa pagkakataong ito, lilinggan-lingon na lang ako. Gusto kong makita kung paano na-control ng Vermilion Bird ang Spirit Beast Clan at kung sino ang bagong hari ng mga Spirit Beast. Sinabi ng nakakatakot na bagay sa isang hindi mahuhulaan na tono. Mabuti naman. Hindi man lang nakaramdam ng takot si Terence. Ang South Continent ay isang dragon's pool o isang tiger's den para sa mga taong nagsasaka, ngunit dahil nakatakas siya mula sa lumang sekta ng West Mountain, mukhang hindi malaking bagay na maglakad sa paligid ng teritoryo ng Spirit Beast Clan. Kung tutuusin, naging gabay nila ang bagay na multo. Sa Mulling Dock, isang malaking barko na may watawat ng Kaizen Escort Agency ang tuluyang umalis sa daungan sa ilalim ng tingin ng lahat. Sa oras na ito ay isang buong buwan mula nang matapos ang pulong ng ahensya ng escort ng South Continent. Si Ming Yuan, Wen Han, at ang Honesto, na pabalik sa Black Ark City, ay magkatabi sa deck ng barko. Seryoso ang mga ekspresyon nila. Upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Terence, nanatili sila sa lungsod ng isang buong buwan. Gumamit sila ng lahat ng uri ng pamamaraan, ngunit wala man lang balita. Hindi nila alam kung patay o buhay si Terence, o kung saan siya nagpunta. Para siyang nawala sa mundo. Ang nakaaliw sa kanila, gayunpaman, ay ang katotohanang hindi pa nagpapakita ang matandang Sect Master. Si Terence ay isa lamang Golden Core Stage Master, at ang pagkakataon na makatakas siya mula sa matandang Sect Master ay maliit, ngunit hindi pa rin nila maiwasang umasa sa huling bit na swerte. Hanggat hindi nila nakita ang katawan ni Terence, maniniwala sila na buhay pa si Terence. Ang ganitong bagay ay imposible para sa iba, ngunit hindi imposible para kay Terence, na palaging gumagawa ng mga himala. Sigh,
Ang Kaizen Escort Agency ay naging bagong overlord ng mga escort agencies. Kung saan man ito naroroon, ito ang magiging sentro ng South Continent Sea Area. Mula ngayon, hindi na magiging masigla ang ating Demon Cold Sea Area. Bulalas ng isang tao sa crowd nang makita niya ang banner ng Kaizen Bodyguard Agency. Sa tingin ko hindi. Hindi ang Kaizen Escort Agency ay numero 1, hindi mo ba narinig ang tungkol sa nangyari sa South Continent Escort Agency Alliance Conference? Ang Longzhou Escort Agency ay personal na pinamumunuan ng isang big shot noong opening period. What a joke! May hindi sumasang-ayon. Chi, alam mo lang ang isang bahagi nito. Ang West Mountain Old Sect ay talagang tagapagtaguyod ng Dragon Boat Escort Agency. Gayunpaman, nawala siya kaagad nang hinahabol niya si Terence Ford ng Kaizen Escort Agency. Kaya naman, ang Dragon Boat Escort Agency ay hindi nakakuha ng anumang iba pang benepisyo maliban sa pagpapanumbalik sa posisyon nito bilang pangalawang escort agency. May gumanti agad. Tama. Mayroon akong kaibigan na kinatawan ng Chamber of Commerce. Narinig ko iyon pagkatapos ng insidente noong araw na iyon, kahit na ang Dragon Boat Escort Agency ay muling nakalista bilang pangalawang pinakamahusay na escort agency, walang Chamber of Commerce na nag-order dito. Naghihintay pa rin ang lahat, kaya ang titulo ng second best escort agency ay isang walang laman na titulo. Isang taong nakakaalam ng kwento sa loob ang nagbalita. Oh! Nabago na ang rules ng 5 major escort agencies. Balita ko meron na ngayong 6 na major escort agencies, and it was even suggested by Chief Escort High of our Forces Escort Agency in Demon Cold City. May nagtanong. 6 major escort agencies my ass. Isa lamang itong walang kahihiyang mungkahi na ginawa ng walang hangganang dagat upang pasayahin ang matandang leader ng sekta ng West Mountain, ngunit sa sandaling umalis ang matandang leader ng sekta, agad itong tinanggihan ng bagong hepe ng ahensya ng bodyguard, si Ming Yuan. Hulaan mo ba ang sinabi niya? Ang isang tao sa gilid ay nagpapanatili sa kanya sa pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Ang mga tao sa paligid ay nagpanting ang kanilang mga tainga. Mula nang itatag ang alliance ng South Continent Escort Agency, mayroon na lamang 5 malalaking escort agencies. Wala pa akong narinig na 6 na malalaking escort agencies. Ang mga patakaran ay hindi maaaring baliwalain. Dahil ang 4 na sis escort agency ay ang ika-6 na malaking escort agency, maaari ko lamang i-disqualify ang Alliance Committee. Ginaya ng taong ito ang tono ni Ming Yuan. Ibig sabihin ba ay hindi kasama ang 4 na sis escort agency? Sok-sok? Nahulog mula sa tuktok ng bodyguard agency hanggang sa alikabok, walang hangganang dagat ang iiyak hanggang mamatay. Napabuntong hininga ang isang tao sa emosyon. Siyempre. Siya ang sumisipsip sa matandang sect master ng West Mountain. Napakawalandiya niya noon kaya gusto kong samuka. Ngayon, itinulak na niya ang Longzhou Escort Agency sa kumpanya, pero ang kanyang Forces Escort Agency ay na-push out. I'm guessing the Boundless's intestines are probably turnless green as Wilbert's dragon. Qualifications na naman kasi siya ang nag-cancel kanina. Hehe, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng ganito kahit nabigyan mo siya ng 100 lakas ng loob. Kung babalik ang matandang sekta ng West Mountain, hindi makakaligtas ang walang hangganang dagat kahit gaano pa karami ang buhay niya. Nagtawanan ng lahat. Kahit ano pa, ang 4 na ahensyang escort ng SIS ay malamang na malalagay sa matinding problema sa pagkakataong ito. Hindi lamang ito nag-drop out sa nangungunang 5 ahensya ng escort, ngunit narinig ko na hindi ito nakakakuha ng maraming mga order. Ito ay mawawala sa publiko. Maraming tao ang umiling. 4,522. Karapat-dapat siya. Akala ko ang walang hangganang dagat ay isang matuwid na tao, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay isang taong walang kahihiyan. Bumalik siya sa kanyang salita at siya ang unang tumalon at dilaan ang bote ng matandang sekta. Nahihiya talaga siya sa Demon Cold City. Napangisi ang ilang tao. Tama na. Sa pagkakataong ito, nalantad na niya ang tunay niyang ugali. Deserve niyang maging malas. Lahat ay nagpahayag ng kanilang paghamak. Sa pagkakataong ito, ang walang hangganang dagat ay tuluyan ng nawalan ng suporta ng mga tao.
Ni hindi niya maitatag ang sarili sa malademonyong malamig na rehiyon ng dagat. Babalik lang tayo ng ganito. Napatingin si Wenhan sa mauling pier na palayo ng palayo. Hindi niya sinasadyang sinuntok ang rehas. Binayaan ni Brother Ford ang kanyang buhay para sa Kaizen Escort Agency at gumawa ng napakalaking kontribusyon. Sa huli, siya ay hinabol ng isang masamang magsasaka at napunta sa isang kakilakilabot na kalagayan. Makakapanood lang tayo ng hindi man lang tumulong. Paano pa tayo magkakaroon ng mukha para umupo sa posisyon ng escort chief? Tumingin si Honesto kay Wenhan at palihim na tumango. Ang batang master na ito ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen ay talagang isang taong may karakter. Tama ang sinabi ng batang bayani na si Ford tungkol sa kanya. Gusto ko ring manatili dito para malaman pa ang tungkol sa batang bayaning si Ford. Gayunpaman, mahigit isang buwan na tayong naghintay. Kung patuloy tayong mag-aaksaya ng oras dito, baka magkaroon ng malaking gulo sa Black Ark City. Mawawala ng saysay ang pagsisikap ng batang bayani na si Ford. Napabuntong hininga si Ming Yuan at tinapik ang balikat ni Wenhan. Huwag mag-alala, pinagpala ng langit ang Young Master Ford. Hiniling ko na ang lumang kanta na magpadala ng maraming tao dito. Hanggat naroon ang kinaroroonan ni Young Master Ford, malalaman natin kaagad. Pareho lang naman kung mananatili siya rito para magbantay. Ang Hong Chamber of Commerce ay mayroon ding espesyal na channel para sa impormasyon. Inatasan ko na sila na gawin ang kanilang makakaya upang malaman ang mga balita tungkol sa batang bayaning si Ford. Naniniwala akong walang magiging problema. Inaliw ni Honesto si Terence habang nananalangin para sa kanya sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa mag-amang Quayle, mas nakadepende siya kay Terence. Kung tutuusin, hindi pa niya nakilala si Melvin. Si Terence ang tanging suporta niya sa Chamber of Commerce, at tinanggap lang siya ni Melvin dahil kay Terence. Kung may nangyari talaga kay Terence, isa itong nakamamatay na dagok sa kanya. Oo, sa mga koneksyon ng iyong Hong Chamber of Commerce at ng aking Kaizen Bodyguard Agency sa katubigan ng South Continent, ito ay sapat na upang tumago sa bawat sulok. Hindi dapat mahirap hanapin ang batang bayani na si Ford sa tamang panahon. Tumango si Ming Yuan at bumaling kay Wenhan. Wenhan, alam mo ba kung paano kokentaken ang junior sister homes ng batang bayani na si Ford? Junior sister homes. Natigilan si Wenhan. Tumingin siya kay Ming Yuan na may kakaibang ekspresyon. Hindi pa nakakagawa ng conclusion si Brother Ford, at sinusubukan ng kanyang ama na iligtas ang sitwasyon at mapagtagumpayan si Junior Sister Holmes, na isang disipulo ng banal na madre ni Stone. Si Young Master Ford ay nagmamay-ari ng 20% ng dry shares. Ipinagpalit niya ito sa kanyang pagsusumikap. Kami, ang Kaizen Bodyguard Agency, ay hindi maaaring bumalik sa aming salita. Hindi namin maaaring babalikan ang aming salita dahil lang wala na si Young Master Ford. Kaya, para sa kaligtasan, subukan muna naming makipag-ugnayan sa junior sister homes na iyon. Pagdating ng panahon, maaari naming ibigay ang 20% na paliwanag sa kanyang batang si Ford upang maibigay namin ang 20% na paliwanag sa kanya. Seryosong sabi ni Ming Yuan. Ikaw ay talagang isang matuwid na tao, punong escort na si Quayle. Tumango si Honesto bilang pagsang-ayon. Si Minerva Holmes lang ang nakita nilang may relasyon kay Terence, at sobrang close sila. Kung may nangyari talaga kay Terence sa pagkakataong ito, natural lang na ilipat ang 20% ng kanyang mga tuyong bahagi sa Minerva. Mula sa puntong ito, si Ming Yuan ay itinuturing na napakabait. Pagkatapos ng lahat, 20% ng mga pagbabahagi ay hindi isang maliit na halaga. Kung ito ay sino man, sila ay sabik na bawiin ito ni Terence pagkatapos niyang mamatay. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay walang anak o mga disipulong mamanahin. Logically speaking, kapag namatay siya, natural na babalik ang 20% share sa pangalan ng bodyguard agency, at walang magsasabi ng kahit ano. Ito. Hindi ko talaga alam kung paano kokentaken ang junior sister homes na iyon. Ang alam ko lang ay nasa Morning Star Academy ng East Province. Hindi napigilan ni Wenhan na umiling. Pagkatapos ng lahat, hindi siya pamilyar kay Minerva.
Ilang beses pa lang silang nagkita at hindi man lang gaanong nag-uusap, not to mention na nasa isang lugar sila hanggang East Province. Pagkatapos ay itago natin ito para sa kanya muna. Ibibigay natin sa kanya pagkatapos naming makahanap ng isang paraan upang makipag-ugnay sa kanya. Ungol ni Ming Yuan. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring pumunta sa isang lugar tulad ng East Continent. Kahit na alam niya na ang Morningstar Academy ay nasa Jailan-si area, kahit ang lakas ni Ming Yuan ay malayong kwalipikadong pumuntang mag-isa para maghanap ng isang tao, pati na ang iba pa niyang mga nasasakupan. Oo. Mataimtim na tumango si Wenhan sa kanyang ulo. Bagamat siya lamang ang tagapagmana ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, lubos siyang sumang-ayon sa desisyon ni Ming Yuan. Ang desisyon ni Ming Yuan ay medyo malayo ang pananaw, ngunit ang kay Wenhan ay puro pagkakaibigan. Kung talagang hindi na bumalik si Terence sa pagkakataong ito, hindi gugustuhin ni Wenhan na kunin ang 20% shares. Sa halip, mag-iisip siya ng mga paraan para makabawi pa. Ito ay mas katulad ng kanyang estilo. Sa kaluwalhatian ng escort agency ng South Continent, ang Kaizen Escort Agency ay bumalik sa Black Ark City na may karangalan. Ang itim na Ark Dock ay puno ng mga tao. Halos lahat ng mga pinuno ng puwersa sa lugar ng Black Ark Sea ay naruroon. Ang gayong engrandi at buhay na eksena ay hindi nakita sa Black Ark City sa loob ng mga dekada. Kitang-kita ang layunin ng lahat ng puwersang nagtipon dito. Gusto nilang makipag-ugnayan sa Kaizen Escort Agency sa lalong madaling panahon at mag-iwan ng magandang impresyon kay Ming Yuan na nasa tuktok ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, siya ang bagong overlord ng escort agency sa South Continent. Ang kanyang posisyon ay katumbas ng pinuno ng mga sekta ng Ortodokso sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Ang kanyang impluensya sa hinaharap ay magiging makabuluhan. Kahit na hindi sila makipagkaibigan sa kanya, tiyak na hindi sila maaaring maging kaaway sa kanya. Sa makatuwid, kahit na ang mga lokal na tyrant na nagkaroon ng sama ng loob sa Kaizen Bodyguard Agency noong nakaraan ay naghanda ng mga mapagbigay na regalo upang ipahayag ang kanilang mabuting kalooban at sinubukang gamitin ang pagkakataong ito upang ilibing ang pala. Kung ikukumpara, ang Dragon Boat Escort Agency na bumalik sa Black Ark City noong isang buwan ay hindi kasing engrandi nito. Kahit na nabawi nito ang titulo bilang pangalawang escort agency, at nabalitaan na mayroon pa itong super backer tulad ng lumang sekta ng West Mountain, ang problema ay wala ang lumang sekta ng West Mountain. Sino ang nakakaalam kung ang big shot ng masasamang cultivator na ito ay talagang day na pumunta sa headquarters ng Dragon Boat Escort? Kung ang matandang sect master ng West Mountain ay talagang dumating sa lungsod, natural na ang mga taong ito ay kailangang maging magalang sa Dragon Boat Escort. Gaya ng kasabihan, kailangang iyuko ng mga tao ang kanilang mga ulo sa ilalim ng mga ambi. Ngunit bago iyon, mas mabuting lumayo sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ng walang ganap na kapangyarihan, ang slogan ng mabuti at masama na hindi mapagkakasundo ay napakapopular pa rin. Para maiwasan ang pambabatikos ng publiko, mas mabuting huwag nang makisali sa ahensya ng escort ng Longzhou. Ang ganitong uri ng bagay ay nagkaroon lamang ng mga disadvantages at walang mga benepisyo. Lahat ng naruroon ay hindi tanga. Si Kobe ay nakaupong mag-isa sa pangunahing bulwagan ng Longzhou Escort Agency at nagtatampo habang nakikinig sa malalakas na gong at tambol sa pantalan. Ang mga taong ito ay pumunta sa Kaizen Escort Agency, ngunit hindi pinansin ang kanyang Longzhou Escort Agency. Walang sino man ang magiging komportable sa gayong halatang pagkakaiba sa paggamot. 4,523. Bukod dito, ang negosyo ng Longzhou Escort Agency ay naging kakilakilabot nitong nakaraang buwan. Not to mention the title of the second best escort agency, mas malala pa ito kaysa dati. Paano nila ito matatanggap? Sa kabuuan, lahat ito ay dahil sa matandang sekta ng West Mountain. Bilang big shot ng mga masasamang cultivator sa simula ng bundok, gusto lang niyang patayin si Ford. Sa huli, hindi na siya bumalik at walang balita sa buong buwan. Ang mahabang Kobe ay talagang puno ng mga reklamo ngayon. Palihim niyang naisip sa kanyang sarili na ang matandang halimaw na ito ay hindi maaaring bumalik sa kanyang salita at hindi mapakali sa kanyang Dragon Boat Escort Agency matapos patayin si Ford, tama ba? Ito ay napaka-posible.
Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mamatay sina Wabaw at Haunan sa mga kamay ni Terence Ford, wala nang koneksyon ang kanyang Longzhou Escort Agency at ang lumang sekta ng West Mountain. Hindi na kailangan ng lumang sekta ng West Mountain na pumunta sa Longzhou Escort Agency para mamuno. Gayunpaman, ang Kobe at Longzhou Escort Agency ay nasa isang miserableng estado. Malinaw na iniihaw sila sa apoy. Binigyan siya ng masamang reputasyon dahil sa pakikipagrelasyon sa isang mangkukulam. Sa huli, wala siyang nakuhang anumang benepisyo. Sa halip, araw-araw ay bumababa ang kanyang negosyo. Gustong sampelan ni Kobe ang sarili nang maisip niya ang mga masasamang bagay na ito. Siya ay namumuhay ng magandang buhay. Ano ba ang pinagdaanan niya para makipag-alyansa sa mercenaryong grupo ng Poison Eye? Kung hindi magiging napakaraming bagay ang mangyayari. Hindi man nila makuha ang titulo ng pangalawang ahensya ng bodyguard, at least mapanatili nila ang kanilang negosyo. Hindi ito magiging desyerto gaya ngayon. Ang malaking ahensya ng bodyguard ng Longzhou ay hindi makakuha ng kahit isang trabaho mula umaga hanggang gabi, at ang lahat ay naghihintay lamang sa northwest na hangin na umihip. Nang walang magawa, lunurin lamang ng mahabang Kobe ang kanyang kalungkutan sa alak lamang. Ang tunog ng mga gong at tambol sa labas ay lalong ikinainis niya. Bigla siyang umungol, saan napunta ang lahat? Ang ingay sa labas, hindi mo ba alam na isara ang pinto? Isara mo ang pinto. Parang hindi tayo welcome dito. Isang ulap ng itim na ambon ang biglang namuo sa gitna ng bulwagan, at isang kakaibang matandang lalaki na may pulang buhok at berdeng kilay ang lumitaw mula rito. Ito ay ang West Mountain Sect Master. Senior, nakabalik ka na. Nagulat si Kobe. Mabilis siyang tumayo at sumaludaw sa gulat at saya. Magalang niyang sinabi, bati ng mahabang Kobe sa Senior West Mountain Sect Master. Naiinis lang ako sa mga ingay sa labas. Hindi ko sinasadyang puntiryahin ka, Senior. Mangyaring huwag isa puso. Sa palagay ko wala kang lakas ng loob. Ang matandang Sect Master ng West Mountain ay tumawa ng masama. Pagkatapos, kumislap ang kanyang figure at naupo siya sa pangunahing upuan ng bulwagan. Bagamat hindi pa rin siya maarak sa unang tingin, may kung anong pagod sa pagitan ng kanyang mga kilay na mahirap itago. Mga lalaki, mabilis na ihanda ang pinakamagandang salo-salo. Itong Chief of Escort ay gustong i-welcome ang senior. Nagmamadaling umorder si Kobe. Puno ng tuwa ang mukha niya. Matagal na niya itong inaabangan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay dumating na ang matandang sekta sa West Mountain. Gusto niyang makita kung paano ito haharapin ng mga isnob na iyon. Ang lahat sa Dragon Boat Escort Agency ay pinakilos. Hindi nagtagal ay inayos ang isang piging sa isang mesa. Umupo si Kobe sa huling upuan at patuloy na nag-ihaw sa matandang Sect Master ng West Mountain. Hindi niya itinago ang kanyang pambobola. Maging ang mga tao ng Dragon Boat Escort Agency ay nag-goosebumps nang marinig nila ang mga salitang ito. Gayunpaman, ang West Mountain Old Sect Master ay nagkataong nahulog dito. Ang kanyang tono sa mahabang Kobe ay mas palakaibigan. Nang makitang nakapaglingkod na siya sa matandang sekta ng West Mountain, sinabi ni Kobe, Senior Sheldon, sa pagpatay kay Terence Ford, hindi mo lang naipaghiganti sina Kuya Wu at Kuya Cheng, tinulungan mo rin ang Longzhou Escort Agency na maalis ang isang malaking banta. Sa ngalan ng buong ahensya ng escort ng Longzhou, nagpapasalamat ako sa inyong napakagandang kabaitan. Terence Ford. Nang marinig ang pangalang ito, biglang nanlamig ang mukha ni West Mountain Sect Master. He said with an unnatural expression, don't mention it. Masyado akong naging pabaya sa pagkakataong ito. Gusto ko siyang hulihin ng buhay at gawing papat. Hindi ko inaasahan na hindi sinasadyang makapasok ako sa Southern Island at matarget ako ng mga top masters ng Spirit Beast Clan. Nakatakas ang batang iyon. Nakatakas si Terence Ford sa Southern Island. Paano ito posible? Wala akong matandaang may teleportation formation sa lungsod. Hindi napigilan ni Kobe na i-click ang kanyang dila nang marinig niya ito. Siya ay katutubo ng Timog Kontinente. Bukod sa ilang teleportation arrays, wala siyang alam na ibang paraan para makapasok sa teritoryo ng South Island. Anong problema? Naglakas loob ka pang tanungin ang mga salita ng sektang ito.
Ang matandang sect master ng West Mountain ay tumingin sa mahabang Kobe na may masamang tingin. Siya ay naging pagalit ng ganoon. Ito ay isang karaniwang katangian na taglay ng maraming masasamang magsasaka. Hindi. Hindi. Paano magkakaroon ng lakas ng loob ang isang ito? Senior, masyado kang seryoso. Nararamdaman lang ng isang ito na hindi ito kapanipaniwala. Ang swerte ng batang iyon ni Terence Ford ay talagang napakabuti. Talagang hindi sinasadyang nakakuha siya ng isang top expert mula sa Spirit Beast Clan para tumayo para sa kanya. Kung hindi, kahit 100 buhay ay hindi sapat para mamatay siya sa pagkakataong ito. Ang mahabang Kobe ay agad na bumuhos sa malamig na pawis at mabilis na sinubukang ayusin ang sitwasyon. Ang swerte niya talaga na nakatakas siya sa Southern Island sa pagkakataong ito, pero hindi ibig sabihin na maswerte siya. Sa kanyang hamak na lakas, kapag nadiskubre siya ng mga spirit beast, siguradong magiging pagkain siya ng mga ito. So, patay na siya, kaya lang hindi makita ang katawan niya. Noon lang medyo gamaan ang ekspresyon ng West Mountain Sect Master. Tama. Siguradong mamamatay si Terence Ford sa pagkakataong ito. Kahit gaano siya kaswert, hindi siya makakatakas sa teritoryo ng Spirit Beast Clan na mag-isa. Paulit-ulit na tumango ang mahabang Kobe bilang pagsang-ayon. Siyempre. Napakahirap ng aking pagsisikap para makaalis sa katimugang isla. Muntik na akong makubkob ng mga masters ng Spirit Beast Clan, lalo na si Terence Ford. Malinaw na may matagal na takot sa mga salita ng matandang sect master ng West Mountain. Kung hindi siya nasangkot sa makapangyarihang mga espiritong hayop ng South Island, matagal na sana siyang nakabalik gamit ang kanyang lakas. Hindi sana umabot ng 1 buwan. Ang dahilan kung bakit ang lumang sekta ng West Mountain ay maaaring umatras mula sa South Island nang hindi nasaktan sa pagkakataong ito ay hindi lamang dahil sa malakas na lakas ng big shot sa simula ng bundok, kundi dahil din sa swerte. Kung ang kanyang kapalaran ay mas masahol pa, siya, isang big shot ng masasamang magsasaka, ay maaaring inilibing sa South Island. Sa huli, ang South Island ay ang hindi nalalabag na base camp ng Spirit Beast Clan. Kahit na ang angka ng espiritong hayop at ang mga nagsasaka ng tao ay namuhay ng mapayapa, walang mga taong nagsasaka ang pinayagang makapasok sa South Island maliban kung ang angka ng espirito ng hayop ay nagpadala ng isang imbitasyon. Ang sino mang maglakas loob na sumalakay ay papatayin ng walang awa. Senior, ngayong patay na si Terence Ford for sure, hindi ba dapat tanggalin na rin natin ang mga tao sa Kaizen Bodyguard Agency? Sila ang mga kasabwat ni Terence Ford at ngayon ay overlord ng bodyguard agency sa South Continent. Hindi mababawasan ang kapangyarihan nila. Sabi nga sa kasabihan, kapag hindi mo natanggal ang mga ugat kapag ang tagsibol ay pumutok na naman tayo kapag pinutol mo ang sanga. Napalitan agad ng pagkamuhi ni Kobe. Hindi mahalaga sa kanya kung patay na si Terence Ford o hindi. Ang susi ay ang Kaizen Escort Company. Sila ang pangunahing kaaway ng kumpanya ng Longzhou Escort na kailangan niyang alisin. Kung hindi, kahit na sa lumang sekta ng West Mountain, sila ay magiging pangalawa lamang sa pangalan. Gusto mo makipag-deal ako sa Kaizen Escort Agency? Sinulyapan ng matandang sect master ng West Mountain ang mahabang Kobe. Tama. Napakasuklam talaga ng mga clown na ito, lalo na si Ming Yuan, na nagsasabing siya ang pinuno ng matuwid na landas. Paulit-ulit niyang sinasabi na ang mabuti at masama ay hindi maaaring magsama. Wala siyang pakialam sa iyo. Kailangan mo siyang alisin. Sinamantala ng mahabang Kobe ang pagkakataong mag-udyok. 4,524. Mahabang Kobe, wala kang magandang intensyon. Biglang nanlamig ang mukha ng West Mountain Sect Master. Hindi. I wouldn't dare. I'm telling the truth. Nagulat si Kobe. Nagmamadali siyang pumatay gamit ang hiniram na kutsilyo, ngunit nakalimutan niya na ang matandang Sect Master ng West Mountain ay isang matanda at tusong tao. Hindi may tatago sa kanya ang gayong maliit na pandaraya. Ang totoo. Tulala ba si Ming Yuan? Tanga ba siya para pukawin ang sekta natin? Ang matandang sect master ng West Mountain ay tumitig sa mahabang koy at sinabing, wala akong kaaway sa Kaizen Escort Agency.
Kung papatayin ko ang mga taong ito ng padalos-dalos, sa palagay mo ba ay nabubuhay ako ng maayos at gusto kong magdulot ng gulo para sa mga malalaking pagbaril mula sa mga prestihiyosong sekta? Ito. Pakikalma ang galit mo, senyor. This one was thoughtless. Hindi nang ahas si Kobe na makipag-usap pabalik sa Sectmaster ng West Mountain. Maaari lamang niyang aminin ang kanyang pagkakamali ng buong puso ng sabay-sabay. Isa siyang malaking shot ng mga masasamang cultivator sa simula ng bundok, ngunit hindi man lang siya nang ahas na sirain ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Siya ay magiging isang katatawanan kung siya ay magiging mahiyain. Mas mabuting maging ligtas kaysa magsuryako ay isang sikat na figure sa lahat ng mga paksayon ng isla ng Sky Class, at kailangan nating maging mas maingat. Kung tayo ay mahuli, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, sabi ng matandang Sectmaster ng West Mountain sa malalim na boses. Sa antas ng kanyang lakas, matagal na niyang naipasa ang yugto ng pagiging walang ingat at mayabang. Sabi nga sa kasabihan, ang matangkad na puno ay umaakit sa hangin. Siya ay maaaring maging walang prinsipyo sa West Mountain, ngunit ngayon na siya ay nasa labas ng West Mountain, kailangan niyang panatilihing mababa ang profile kahit nasa magulong South Continent Sea. Pagkatapos ng lahat, ang mabuti at masama ay hindi magkasundo. Ang pagpatay ay hindi maiiwasan, ngunit kailangan itong gawin ng may magandang dahilan. Pinapatay ng matandang sekta ng West Mountain si Terence para makaganti sa kanyang dalawang disipulo. Walang mag-iisip na ito ay mali, kahit na ang mga prestihiyosong sekta. Gayunpaman, mayroong isang may utang para sa bawat karaingan. Kung papatayin ng matandang sekta ng West Mountain ang mga inosente, kasama na ang buong ahensya ng bodyguard ng Kaizen, ito ay magiging isang ganap na kakaibang kwento. Kahit na siya ay isang masamang cultivator na big shot sa simula ng kanyang cultivation at tila isang walang talo na pag-iral, huwag kalimutan na mayroon ding mga big shot sa simula ng kanilang paglilinang sa mga sikat na sekta ng Orthodox. Kahit na wala silang isa sa lugar ng South Continent Sea, magkakaroon sila ng isa sa ibang mga lugar. Higit pa rito, kinikilala na ngayon ang Kaizen Escort Agency bilang pinuno ng matuwid na landas sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Kung ang matandang sekta ng West Mountain ay nang-ahas na sirain ang Kaizen Escort Agency, ito ay katumbas ng paghamon sa buong matuwid na landas ng Tianjia Island. Kung talagang nangyari iyon, maaaring magkaroon ng panibagong pagkubkob ng 6 major sects sa Light Summit. Paano magagawa ng matanda at tusong sekta ng West Mountain ang isang katangahang bagay na magdudulot ng kaguluhan sa kanilang sarili? Kahit na magkaroon ng sama ng loob sa pagitan niya at ng Kaizen Escort Agency, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos ng walang dahilan dahil sa kasalukuyang katayuan ng kabilang partido. Tama. Senyor, malayo ka talaga. Kung ikukumpara sa iyo, masyado pa akong bata at pabigla-bigla. Nakangiti lang nang nakayuko si Kobe at pilit na pasayahin siya. Nagtanong tuloy siya na sana, senyor, wala ka namang ibang gagawin this time di ba? Kailangan mong manatili sandali sa aming bodyguard agency, para magkaroon ng pagkakataon ang mga junior na maging anak sa iyo. Well, since you've said so, mananatili lang ako sa Dragon Boat Escort mo sandali. Tumango ang matandang Sectmaster sa West Mountain. Ito ang kanyang intensyon sa pagpunta dito sa pagkakataong ito. Kung hindi sana siya dumating. Maraming salamat, senyor. Tuwang-tuwa agad ang mahabang Kobe. Tuluyang nahulog sa lupa ang bato sa kanyang puso. Mabilis siyang nagutos, bilasan mo at maghanda ng kwarto para sa senyor. Tandaan mo, ito ang pinakamaganda. Kung maglakas loob kang ipagpaliban ang bagay na ito, puputulan ka ng Chief of Escort na ito. Oo. Mabilis na tinanggap ng lahat ang utos. Ito ay isang silid na inihanda para sa masasamang magsasaka ng malalaking shot sa simula ng bundok. Kahit nabigyan sila ng 100 lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob kahit kaunti. May sasabihin muna ako. Pumayag ang sekta na ito na maupo dito kasama ka, pero hindi ito libre. Para sa cultivation ng sekta natin, dapat may nascent soul stage women tayo para makipagtulungan sa dual cultivation natin, biglang sabi ng West Mountain Sectmaster.
Kaya kailangan mong humanap ng nascent soul stage na babae para sa pinakamababang kondisyon ng sekta natin. Ha! Original infant stage woman. Saan tayo hahanap? Napatulala si Kobe. Walang gaanong babaeng magsasaka, at kapag mas mataas ang antas, mas bihira sila. Karamihan sa kanila ay puro sa West Island. Sa magulo at sikat na lugar ng South Continent Sea, bihirang makakita ng ilang babaeng cultivator sa Golden Core Stage, pabayaan ang mga babaeng cultivator sa Nascent Soul Stage. Kung ganoon lang kadaling hanapin, kakailanganin pa ba kita? Ang matandang sect master ng West Mountain ay sumulyap sa mahabang Kobe at ngumisi, talaga bang iniisip mo na wala kang kailangang gawin at maaari mo akong hayaang pangasiwaan ang Dragon Boat Escort Agency ng walang dahilan? Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Ikaw ang pinuno ng isang security agency, kung tutuusin. Hindi ka naman pwedeng maging ganyan kamuwang, di ba? Tama si Senior. This one will do my best at hindi bibiguin si Senior. Gusto lang umiyak ni Kobe ngunit walang luha. Saan kaya siya makakahanap ng babaeng nagsasaka ng kaluluwa? Maaaring kailangan niyang maglakbay ng libu-libong milya sa West Island upang agawin siya. Kahit na talagang kinain niya ang puso ng isang leopardo at ng ahas na pumunta sa West Island, imposibleng mahuli ng buhay ang isang babaeng magsasaka ng orihinal na yugto ng sanggol. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang master ng orihinal na yugto ng sanggol mismo. Kung pinalad siyang makatagpo ng isa, baka hindi niya ito matalo. Hindi na kailangang hulihin siya ng buhay. Gayunpaman, ngayong nasabi na niya ito, gaano pa katagal maglakas loob na tumanggi si Kobe. Hindi naging madali ang pagkuha sa matandang sekta ng West Mountain na pamunuan ang kanilang bodyguard agency, ngunit ngayong malapit nang matapos ang usapin, ayaw na raw niya. Hindi ba pinaglalaroan ang lumang sekta ng West Mountain? Ilang buhay ang mayroon siya, mahabang Kobe. How dare he play around with an evil cultivator big shot sa simula ng bundok? Kung gayon, hihintayin ko ang iyong magandang balita. Ang matandang sect master ng West Mountain ay ngumiti ng may kasiyahan. Kung talagang makakahanap siya ng babaeng cultivator ng orihinal na yugto ng sanggol, sa kanyang lakas, syempre, madali itong mahuli. Gayunpaman, siya ay isang matangkad na puno na umaakit sa hangin at may napakaraming pag-aalinlangan. Kung hahayaan niyang lumabas ang mahabang Kobe at kunin siya sa ngalan niya, mas maliit ang panganib. Sa oras na iyon, kahit na gumawa siya ng anumang gulo, maaari niyang hayaan ang mahabang Kobe na sisihin. Ang kawawang mahabang Kobe ay walang ideya tungkol dito. Sa katunayan, kahit na nahulaan niya ang masasamang intensyon ng matandang sekta sa West Mountain, wala siyang ibang pagpipilian. Dahil napagpasyahan niyang makipagtulungan sa masasamang cultivator giant sa pagbubukas ng panahon ng bundok, siya ay nakatakdang magbayad ng katumbas na presyo habang nakakakuha ng malaking benepisyo. Ang pagiging scapegoat ay isa lamang sa kanila. Ang mahabang Kobe ay nagsilbi sa matandang sect master ng West Mountain na may sukdulang pambobola. Sa ilalim ng kanyang mga tagubilin, kumalat na parang apoy ang balita na ang West Mountain Old Sect Master ang namamahala sa Dragon Boat Escort Agency. Napakabilis, kumalat ito sa mga lansangan at eskinita. Sa loob ng maikling oras, alam ito ng lahat sa Black Ark City. Bigla na lang, natabunan ng Longjo Escort Agency ang Kaizen Escort Agency, na nagbalik na may engranding seremonya, at naging focus ng talakayan ng lahat. Pagkatapos ng lahat, ang Kaizen Escort Agency ay isang malaking shot ng mga masasamang cultivator sa panahon ng pagbubukas ng kanilang sekta, at ang buong South Continent Sea area ay kailangang tingnan ito. Nang makarating ang balita sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen, nagulat sina Ming Yuan, Wen Han, at ang iba pa. 4,525. Ito ay isang magandang bagay para sa Longjo Escort Agency, ngunit ito ay isang masamang bagay para sa Kaizen Escort Agency. Paano kung ang matandang sekta ng Sheldon ay hindi nasisiyahan at napuksa ang buong ahensya ng escort ng Kaizen? Hindi ito imposible, at tila napakaposible sa kanila.
Gayunpaman, sa gitna ng kanilang takot, sa wakas ay nakarinig sila ng ilang magandang balita maliban sa masamang balita na ang matandang sekta ang namamahala sa Longjo Escort. Hindi namatay si Terence, hindi man lang sa kamay ng matandang sekta. Ang galing! Hindi kami binaygo ni Kuya Ford. Alam kong walang magiging kakaiba sa kanya, ha. Tuwang-tuwa si Wenhan. Kung ikukumpara, lubusan niyang binaliwala ang banta ng matandang sekta ng West Mountain. Ang batang bayani na si Ford ay talagang isang bihirang henyo. Kahit ang sekta ng West Mountain ay walang magagawa sa kanya. Ito talaga. Hindi napigilan ni Ming Yuan na maging bahagyang tulala. Siya ay isang malaking shot ng mga masasamang magsasaka sa simula ng bundok. Nabigo siyang pumatay ng isang master ng Golden Core Stage. Kung ang ganitong bagay ay hindi nagmula sa bibig ng matandang sekta ng West Mountain, walang maniniwala dito. Magandang bagay talaga na makatakas sa pagtugis ng matandang sekta sa West Mountain. Gayunpaman, ang batang bayaning si Ford ay nakulong na ngayon sa teritoryo ng South Island. Nasa malaking panganib pa rin siya. Si Honesto, na sumugod pagkatapos marinig ang balita, ay medyo nag-aalala pa rin. Shopkeeper Chai, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Si Kuya Ford ay pinagpala ng langit. Kahit na ang isang matandang halimaw na tulad ng matandang sekta ng West Mountain ay hindi kayang kitilin ang kanyang buhay. Ganon din sa angkan ng espiritong hayop. Kailangan na lang nating maghintay sa kanyang pagbabalik. Si Wenhan, sa kabilang banda, ay puno ng kumpiyansa kay Terence. Matapos makakita ng napakaraming himala mula kay Terence, hindi niya maiwasang sambahin si Terence ng bulag, halos ituring siyang isang idolo. Tama. Ang batang bayani na si Ford ay nakapunta na noon sa kagubatan ng Lofeng at may karanasan sa pag-survive sa katimugang isla. Sa pagkakataong ito, maaari niyang gawing kaligtasan ang panganib. Hindi natin kailangang mag-alala. Sangayon ni Ming Yuan. Totoo iyon. Sa lakas ng batang bayani na si Ford, siguradong makakabalik siyang ligtas sa pagkakataong ito. Malakas na tumango si Honesto. Ang biglaang pagsulpot ng matandang sect master ng West Mountain ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Black Ark City sa simula, na naging dahilan para mataranta ang lahat sa Kaizen Escort Agency. Pagkatapos noon, wala na siyang ibang ginawa. Nanatili lang siya sa escort agency ng Dragon Boat at hindi na lumabas ng pinto. Sa paglipas ng panahon, unti-unting napalayo ang atensyon ng mga tao sa matandang sect master ng West Mountain. Tila ang hitsura ng masamang magsasaka na ito na big shot sa simula ng bundok ay walang gaanong epekto sa lungsod. Kung may sasabihin ng isa, ito ay ang negosyo ng Dragon Boat Escort ay bahagyang umunlad, iyon lang. Gayunpaman, kahit na sa lumang sekta ng West Mountain, ang negosyo ng Dragon Boat Escort Agency ay nakabawi lamang sa karaniwang antas nito. Hindi ito nakarating sa isang partikular na sikat na antas. Sa katunayan, ang negosyong dumating sa kanilang pintuan ay ilang kalat-kalat na negosyo, at maaari lamang silang kumita ng maliit. Tulad ng para sa mga pangmatagalang order tulad ng Hong Chamber of Commerce, wala ni isa. Una sa lahat, karamihan sa malalaking order mula sa Chambers of Commerce na ito ay nilagdaan na sa South Continent Escort Agency Alliance Conference. Sa oras na iyon, ang Longjo Escort Agency ay hindi pa nakakakuha ng anumang mga benepisyo, at ngayon, sila ay nakatakdang makakuha lamang ng isang maliit na bahagi. Pangalawa, karamihan sa Chambers of Commerce ay higit na nagtiwala sa Kaizen Escort Agency. Pagkatapos ng lahat, sila ang tunay na overlord ng escort agency. Ang kanilang lakas at reputasyon ay first class. Sa kabilang banda, mahirap sabihin para sa Longjo Escort Agency. Dahil kamag-anak siya sa masasamang magsasaka, natural na hindi maganda ang kanyang reputasyon. Ngayong ang matandang sekta ng West Mountain ang namamahala, walang duda sa kanyang lakas. Ngunit ang problema ay, sino ang makakagarantiya na ang lumang sekta ng West Mountain ay palaging mananatili sa Dragon Boat Escort? Paano kung ang mga Chambers of Commerce na ito ay pumirma ng isang pangmatagalang kontrata dito at ang lumang sekta ng West Mountain ay biglang umalis isang araw? Hindi ba sila magdaranas ng malaking kawalan noon? Ang mga negosyante ay likas na naghahanap ng tubo.
Kung hindi sila makakita ng isang matatag na pagbabalik, mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit upang makuha nila ang isang malaking halaga ng espiritual na jade. Si Kobe, na noon pa man ay nangangarap na malampasan ang Kaizen Escort Agency, ay halatang hindi nasisiyahan sa resultang ito. Hindi niya akalain na ang negosyo ng Longzhou Escort Agency ay nasa ganoong estado pa rin kahit na ang West Mountain Old Sect na personal na namamahala dito. Ibang-iba ito sa inaasahan niyang masaganang sitwasyon. Ang napakalaking agwat na iyon ay nagpapahina sa mahabang Kobe na gusto niyang samuka ng dugo. Dapat malaman ng isang tao na sa mga araw na ito, napipilitin siyang lumabas araw-araw upang hanapin ang mga babaeng nagsasaka ng kaluluwa. Ang napakalaking pressure ay ipinagpalit lamang sa maliit na benepisyo. Paano niya ito natitiis? Gayunpaman, gaano man ka-depress si Kobe, wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang negosyo ay isang bagay ng mutual consent. Bilang may-ari ng isang bodyguard agency, hindi niya posibleng gamitin ang pangalan ng West Mountain Sect para lumabas at pilitin ang mga chambers of commerce na bumili at magbenta, di ba? Kung talagang nagdulot siya ng kaguluhan, ang unang makakapag-ayos ng puntos ay ang matandang sekta sa West Mountain. Ang masamang cultivator na big shot na ito ay inihanda upang manatiling mababang profile. Hindi ba matagal Kobe naghahanap lang ng gulo para sa kanya? Bumalik ang kapayapaan sa Black Ark City. Kung may pagkakaiba man, mas maraming dayuhan ang pumupunta sa lugar ng Black Ark Sea. Ito ang pangunahing epekto na dinala ng Overlord ng Escort Agency. Noong nakaraan, ang lahat ay nagpunta sa lugar ng Demon Cold Sea, ngunit ngayon, oras na para sa lugar ng itim na arko ng dagat na pumalit. Sa Southern Forest, pagkatapos matakot ng makamulto ang West Mountain Sect Master, nanatili si Terence kung saan siya naroon para sa isang maikling pahinga. Nagpatuloy lang siya sa pagsulong matapos gumaling ang kanyang mga sugat. Bagamat ito ay isang ganap na hindi pamilyar na lugar, hindi niya kailangang mag-alala na mawala ang makamulto na bagay bilang isang karampatang gabay. Ngunit ang ikinagulat ni Terence ay ang paglalakad niya sa kagubatan na ito sa loob ng 3 araw at 3 gabi, at hindi pa rin siya nakakita ng kahit isang espiritong hayop. Ito ang base camp ng Spirit Beast Clan, at sa lohikal na pagsasalita, dapat ay kaya niyang sipin ang isang malakas na espiritong hayop sa isang hakbang. Bakit walang isang espiritong hayop? Hindi ito nagkaroon ng kahulugan. Dapat itong malaman na kahit na sa pinakadulo ng kagubatan ng Lofeng, ang mga bakas ng mga espiritong hayop ay madalas na matatagpuan. At ngayon, ayon sa sinabi ng multo, ang lugar na ito ay mas malapit sa gitna ng katimugang isla kaysa sa kagubatan ng Lofeng. Kung ang kagubatan ng Lofeng ay isang liblib na nayon sa bundok, kung gayon ang lugar na ito ay hindi bababa sa junction ng mga suburb. Ang resulta ay medyo abnormal ang eksenang ito. Hindi lang si Terence kahit ang multo ay nagsisimula ng makaramdam ng kakaiba. Gaano man nila ito tingnan, hindi ito maituturing na normal. Kung ito ay nasa gilid ng kagubatan, ito ay makatwiran pa rin. Gayunpaman, 3 araw at 3 gabi na silang naglalakad. Nakapasok na sila sa puso ng kagubatan. Tahimik pa rin ito na parang multo. Talagang wala itong saysay. Senior, itutuloy pa ba natin ang paglalakad sa loob? Bakit hindi tayo bumalik? Pakiramdam ko ay medyo kakaiba ang lugar na ito. Hindi napigilan ni Terence na sumimangot. Kailangang may mali, lalo na sa base ng mga espiritong hayop. Ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng mga buhay. Ang isang ginoo ay hindi nakatayo sa ilalim ng isang mapanganib na pader. Si Terence ay hindi isang ginoo, ngunit alam niya kung paano maiwasan ang panganib. 4,526. Alam ni Terence na hindi siya maaaring magkaroon ng kahit katiting na kasakiman o pag-uusisa sa katimugang bahagi ng isla, anuman sa kanila ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan. Abnormal talaga. Parang may malaking nangyari. Tere, at tingnan natin. Ang malagim na sinabi pagkatapos mag-alinlangan sandali. Sige. Hindi ito tinutulan ni Terence. Sinabi sa kanya ng kanyang loika na mapanganib na magpatuloy, ngunit dahil ang multo ay nagpumilit na pumunta, kailangan niyang sumama dito. Sa bagay, magkampihan naman sila.
Bukod pa rito, nakikita ni Terence na kahit na sa ganitong estado kung saan hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili, ang bagay na ito ay labis na nag-aalala tungkol sa angkan ng espiritong hayop. Sinabi niya na ayaw niyang bumalik sa angkan ng espiritu ng hayop, ngunit hindi niya malay na maaalala ang pinakamaliit na tanda ng problema. Sa ilang lawak, ang senior spirit beast na ito ay talagang medyo sunere. Nagpatuloy si Terence sa kanyang pagpunta sa core, ngunit mas maingat siya sa bawat hakbang niya. Ito ay dapat na isang lugar kung saan nagtitipon ang makapangyarihang mga espiritong hayop, ngunit ngayon ito ay naging kakaiba. Kahit na ginamit niya ang kanyang mga daliri sa paa para mag-isip, alam niyang may mali. Isang maling galaw at mapapahamak siya. Naging maingat siya sa lahat ng paraan, at isang buong araw ang lumipas ng ganito. Lalong nagulat si Terence, may nangyari ba sa Spirit Beast Clan? Nang medyo na-curious na si Terence, ang boses ng multo ay tumunog sa kanyang isipan, "Teka, huwag ka nang lumayo pa." Mabilis na huminto si Terence at naghanap ng sulok para itago ang sarili. Pinagmasdan niya ang paligid at wala siyang nakitang kakaiba. "Senyor, ano ang nahanap mo?" Maraming Spirit Beast ang nagkukumpulan sa unahan. Hindi mahina ang kanilang mga aura. Kung itutuloy mo, siguradong matutuklasan ka. Sinabi ng nakakatakot na bagay sa isang malalim na boses. Maraming espiritong hayop ang natipon. Nagulat si Terence, wala man lang siyang naramdaman, kaya parang medyo malayo pa sila sa lugar ng pagtitipon ng mga spirit beast. At kung ang mga espiritong hayop na ito ay masusuri na hindi mahina ng mapahamak na bagay na ito, tiyak na napakalakas nila. Maraming spirit beast ang may kakaibang aura. Kahit na sinasadya nilang itago ang kanilang aura, imposibleng ganap itong harangan. Kayong mga human cultivator ay hindi ito maderama, ngunit hindi ninyo ito may tatago sa aking pangunawa. Ipinaliwanag ng malagim na bagay. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Terence. Dahil may mga makapangyarihang espiritong hayop sa harapan nila, magiging pagpapakamatay para sa isang taong practitioner na tulad niya ang pumunta doon ng walang ingat. Gayunpaman, kung siya ay umatras ngayon, ito ay labag sa kanyang orihinal na intensyon. Kung tutuusin, ang alam lang niya ay maraming mga espiritong hayop ang natipon, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Oo, hindi na tayo maaaring pumunta pa para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan. Nag-iisip sandali ang demonyong bagay. Gusto nga niyang malaman kung ano ang nangyari sa angkan ng espiritong hayop, ngunit kailangan niyang tiyakin muna ang kaligtasan ni Terence. Hindi niya maaaring hayaan si Terence na kumuha ng masyadong malaking panganib. Sa makatuwid, sa ilalim ng gayong mga pangyayari, mas pipiliin ng makamulto na umatras. Sa anumang kaso, kung may nangyari talaga sa Spirit Beast Clan, wala itong magagawa sa kasalukuyang kalagayan nito. Ito ay maaaring isang bystander lamang. Sige, sabi niya. Hindi ito pipilitin ni Terence dahil sinabi nito. Gusto man niyang tumulong, kailangan muna niyang maging malakas. Hindi bababasa, siya ay nasa tuktok lamang ng kalagitnaan ng yugto ng Golden Core Realm. Malayo pa siya sa pakikialam sa mga gawain ng angkan ng espiritong hayop. Matapos huminga ng malalim, maingat na binawi ni Terence ang kanyang aura at naghanda na umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang multo ay biglang sumigaw, "Huwag gumalaw." Kasabay nito, isang alon ng malakas na pakiramdam ng espiritu ang dumaan sa tuktok ng ulo ni Terence. Hindi inisip ni Terence na siya ay mahina, ngunit kung ikukumpara sa may-ari ng ganitong diwa, siya ay halos isang butil ng buhangin. Ang may-ari ng spirit sense na ito ay hindi bababa sa isang malawak na dagat ng buhangin. Walang paghahambing sa lahat. Ang pagkabigla na naramdaman ni Terence ay mas malaki kaysa noong kaharap niya ang masamang pinuno ng magsasaka, ang matandang sekta ng West Mountain. Ang pakiramdam ng goosebump sa buong katawan niya ay nagparamdam kay Terence kung ano ang ibig sabihin ng hindi niya maabot. Ito ay hindi napigilan ni Terence na huminga ng malalim, maingat na nakikipag-usap sa multo sa kanyang isipan. Natahimik sandali ang malagim na bagay bago ito dahan-daang nagsabi ng dalawang salita sa sobrang komplikadong tono, "Vermilion Bird." Natahimik si Terence. Hindi nakakagulat na ito ay napakasindek.
Hindi katakataka na ang espiritual na kahulugan ay higit na nakakagulat kaysa sa lumang sekta ng West Mountain. Isa itong top-tier elder ng Spirit Beast Clan. Hindi katakataka na ang isang pakiramdam ng espiritu lamang ay napakainit at nakakatakot. Kahit si Terence, na sanay gumamit ng mabangis na apoy, ay hindi nakayanan. Kaya ito ay ang Vermilion Bird, ang ninuno ng apoy. Maliban sa dating hari ng mga espiritong hayop, isang nangungunang elder tulad ng Vermilion Bird ang pinakamataas na pag-iral ng espiritong hayop na clan. Ang angkan ng espiritu ng hayop ay palaging mahigpit na sumusunod sa batas ng gubat. Maaaring takutin ng pinakamataas na elder ang napakaraming makapangyarihang espiritong hayop, kaya't maisip ng isa kung gaano kakilakilabot ang kanyang lakas. Ngunit pagkatapos ay naalala ni Terence na ang bagay sa Jade Space ay isang beses sa parehong antas ng Vermilion Bird, kaya hindi dapat magkaroon ng masyadong malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas. Matagal na niyang alam na ang bagay na ito ay isang top-tier elder ng mga Spirit Beast, ngunit hindi niya alam kung gaano ito kalakas sa tuktok nito. Nag-iisip pa nga siya tungkol sa antas ng mga human practitioner sa Private Nascent Profound Mountain Split. Natawa pa nga siya sa Sky Class Full Cultivation pabalik sa Common World. Ngunit ngayon ay natikman na niya ito. Kasabay nito, si Terence ay walang kamalay-malay na bumuhos ng malamig na pawis. Sa kabutihang palad, sa unang pagkakataon na nakilala niya ang bagay na ito sa karaniwang mundo, isa na itong sirang essence spirit. Kung mayroon pa itong 10,000 ng lakas nito, hindi niya malalaman kung paano siya namatay. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay umalis na si Terence at nagtanong, "Senior, pupunta pa ba tayo?" Bilang nangungunang mga elder ng Spirit Beast Clan, ang Vermilion Bird at ang demonyong nilalang ay malinaw na may mabuting relasyon. Gayunpaman, ang demonyong nilalang lamang ang nakakaalam kung ang kanilang relasyon ay mabuti o masama, at kung sila ay magkaibigan o magkaaway. Aalis ka ba o hindi? Ang malagim na bagay ay kalahating tumawa sa kanyang sarili at kalahating nagpaliwanag, "Hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Kung ako ang nasa prime, kailangan akong tawagin ng Vermilion Bird na kuya. Gayunpaman, kapag nalaman niyang nasa kalagayan ko ngayon, tiyak na gagawin niya ang lahat para mawala ang aking kaluluwa. Siyempre, masusunog ka rin hanggang abo kasama ko. Og. Kung gayon mas mabuting umalis na." Umiwas si Terence ng ulo at magpapatuloy na sana sa pag-address. Maaari pa rin siyang umasa sa bagay na iyon para takutin ang lumang sekta ng West Mountain, ngunit kung ang Vermilion Bird iyon, hindi siya makakatakas. 4,527. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng mga espiritong hayop, ang teritoryo ng Vermilion Bird. Hindi man lang nito kinailangan na pumatay ng taong magsasaka tulad ni Terence. Kung nagpakita ang multo, mas mabilis itong mamatay. No. It's too late to retreat now. Natuklasan ka na ng Vermilion Bird. Napatigil siya sa malalim na boses ng malagim na bagay. Tumalon si Terence sa kanyang kasalukuyang lakas, siguradong patay na siya kung target siya ng Vermilion Bird. Dahil dumaan lang ang divine sense nito, imposibleng hindi malaman ng Vermilion Bird na nandito ka. Nanlumo ang puso ni Terence sa mga salita ng halimaw, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang sinabi nito. Ngunit hindi mo kailangang masyadong maalarma. Ngayon lang, nang mawala ang divine sense nito, sinadya kong itinago ang bakas ng Spirit Beast aura sa iyong ulo, kaya kailangan mong itago ang iyong aura hanggat maaari, sa mga mata ng isang espiritu, hanggat maaari. Hindi aksidente, dapat makalusot ka. Oh, mabuti naman. Tumanggaw si Terence, medyo natatakot pa rin. Wala siyang masisigurong iba, pero kung itinatago lang nito ang kanyang aura, walang magiging pinakamahusay sa mundo kung tatawagan niya ang kanyang sarili bilang pangalawang pinakamahusay sa mundo. Gayunpaman, huwag kang masyadong maging masaya. Kahit na walang napansin na kakaiba ang Vermilion Bird, imposibleng umatras ito ngayon. Napabuntong hininga ang malagim na bagay. Bakit? Muling nanikip ang puso ni Terence. Napakaraming spirit beasts na nagtipon sa harapan. Halatang halata na lahat ng spirit beast sa lugar na ito ay ipinatawag na.
Ayon sa aking haka-haka, ang Vermilion Bird ay nagdaraos ng isang Spirit Beast meat. Sa prinsipyo, lahat ng Spirit Beast sa Core Hinterland ay dapat naruroon. Buti sana kung hindi ka natuklasan ngayon, ngunit kung Otress ka ngayon, ito ay magiging kaina-hinala. Ang nakakatakot na sinabi na may mapait na ngiti. Kung ganoon, makakagat lang ako ng bala at makalakad pasulong. Senior, sigurado ka bang walang problema dito? Si Terence ay walang magawa. Alam niya na ang Vermilion Bird ay may hawak na Spirit Beast meat, ngunit isa lamang siyang peak mid-stage Golden Core Cultivator. Pagod lang siyang mabuhay. Si Terence ay palaging matapang, ngunit hindi siya tanga. Mabaliw siyang tumalon sa isang bundok ng mga kutsilyo at isang palayok ng langis. Walang dapat problema. Ang damting ay hindi masyadong sigurado ito ay isang delikadong bagay na dapat gawin, kung tutuusin, ngunit inaliw niya pa rin si Terence, sa iyong kakayahang itago ang iyong aura at ang espiritual na aura ng hayop na itinago ko sa iyo, hanggat hindi mo ito sinasadyang makilala, kahit ang Vermilion Bird ay hindi makakakita ng anumang mali sa iyo. Sige, sabi niya. Tumango si Terence na may mapait na ngiti. Alam niya kung ano ang gustong sabihin ng bagay na ito hanggat walang pumupuntirya sa kanya, magiging maayos ang lahat. Ngunit kung ang isang Spirit Beast Master ang target sa kanya, lalo na kung napansin ng Vermilion Bird, kung gayon ang lahat ay matatapos na. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito, wala nang ibang paraan. Makakagat lang siya ng bala at gawin ang sinabi ng multo. Anak, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Maliban sa ilang espiritual na hayop na may mga espesyal na talento o sa mga hindi gusto ang mga anyo ng tao, maraming mga espiritual na hayop na may kaunting katalinuhan ang maaaring mag-transform sa mga anyo ng tao kapag naabot nila ang makalangit na daw o mas mataas. Kaya, kahit na pumunta ka ngayon, hindi ka dapat makaakit ng labis na atensyon. Ang malagim na bagay ay patuloy na umaaliw sa kanya. Senior, huwag kang mag-alala. Bagamat medyo delikado ang bagay na ito, kakayanin ko pa rin. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Hindi siya yung tipong matatakot, at walang kwenta ang matakot kapag may problema. Habang nagpapanik siya, mas madaling ilantad ang sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagharap dito ng mahinahon ay magkakaroon siya ng pagkakataong makawala dito. Well, maganda yan. Ngunit para sa kaligtasan, mas mabuting magsuot ka ng 1,000 silk mask. Ang magaspang na anyo ng isang mandirigma ay mas naaayon sa aesthetic ng mga spirit beast. Karamihan sa mga spirit beast ay pareho ang ugali pagkatapos mag-transform sa anyo ng tao. Ang iyong kasalukuyang anyo ay masyadong maislan at madaling makaakit ng atensyon. Nagbabala muli ang malagim na bagay. Mabuti naman. Tumango si Terence habang isinusuot ang maskara. Nagrereklamo siya tungkol sa kakaibang lasa ng mga espiritong hayop. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang maislan pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Handa na ang lahat, at pinanatili ni Terence na kontrolado ang kanyang isip at aura. Naglakad siya pasulong, at ang demonyong bagay ay naglabas ng kanyang hayop na aura. Hindi yun ang sariling aura ng demonyo, ngunit isang bagay na sinadya niyang itago. Ito ay kasing lakas lamang ng isang Golden Core Spirit Beast. Mas mabuting mag-ingat. Kung ang demonyong bagay ay direktang naglabas ng kanyang aura, ito ay magiging lubhang mapanganib kahit na ito ay sadyang pigilin ang kanyang lakas. Maaaring hindi ito makilala ng ibang mga espiritong hayop sa ilang sandali, ngunit tiyak na matutuklasan ito ng Vermilion Bird sa isang iglap. Iyon ay magiging isang tunay na sakuna. Matapos ang halos 1 oras ng insenso, sa wakas ay naramdaman ni Terence ang presensya ng isang malaking grupo ng makapangyarihang mga espiritong hayop. Mula sa kanilang kinatatayuan, hindi naman sila masyadong malayo, at lahat ng uri ng kakaibang sigaw ay naririnig niya mula sa malayo. Minsan ito ay, huha, minsan ito ay, hoehe, at ang mga normal na tao ay hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Parang napakasigla lang. Huminga ng malalim, inayos ni Terence ang sarili at nagpatuloy sa paglalakad. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang masukal na kagubatan. Sa abot ng nakikita ng mata, ito ay isang napakabukas na larangan.
Walang makakapal na palumpong, walang dambuhalang puno, walang latian, at walang malalim na pool. Isang luntiang damuhan lamang ang naroon. Gaya ng inaasahan ni Terence at ng mapahamak na bagay, talagang maraming mga espiritong hayop ang natipon dito. May 3 patong sa loob at 3 patong sa labas, at marami sa kanila ay nasa anyong tao, ngunit marami rin sa kanilang orihinal na anyo. Lahat sila ay nag-uusap at nagtatawanan, at kung makikita ito ni Terence sa secular na mundo, napasigaw siya sa gulat. Ito ay isang pulutong ng mga demonyong sumasayaw sa paligid. Kahit na handa na siya sa pag-iisip, hindi pa rin maiwasan ni Terence na mapatulala nang makita niya ang napakaraming spirit beast ng sabay-sabay, at bawat isa sa kanila ay may kakaibang aura. Ang bilang ng mga espiritong hayop na nakita niya sa kanyang buhay na idinagdag ay hindi kahit 1% ng bilang dito. Sa gitna ng walang laman na parang, mayroong isang grupo ng mga espiritong hayop sa anyo ng tao, kumakanta at sumasayaw. Parang may ginagawa sila. Ang lahat ng iba pang mga espiritong hayop ay nanunood ng may labis na interes, paminsan-minsan ay nagpapalakpakan. Gayunpaman, para kay Terence, ito ay parang primitive na tribo. Hindi niya makita kung ano ang napakaganda sa kakaibang sayaw na iyon. Kung ikukumpara, mayroong isang engranding entablado na itinayo malapit sa gitna ng arena, at mas interesado si Terence sa ilang taong nakaupo dito. Ang mga espiritong hayop na ito ay nagbago na sa anyo ng tao, at bawat isa sa kanila ay may malawak na aura. Mas nakakatakot sila kaysa sa matandang sect master ng West Mountain na humabol kay Terence hanggang sa puntong hindi na makabalik. Malinaw na sila ang mga nangungunang master ng Spirit Beast Clan. 4,528. Sa wakas ay nasaksihan ko na ang maalamat na espirito ng hayop na clan ngayon. Ito ba ang espiritong hayop na pagkikita na sinasabi mo, Senyor? Sabi ni Terence sa multo. Maaari mong sabihin na. Ang hininga ng malagim na bagay ay halatang medyo nagmamadali sa sandaling ito, at sinabi nito sa isang masalimuot na tono, hindi ito maaaring ituring na isang kumpletong pagkikita ng espiritong hayop dahil mayroon pa ring mga espiritong hayop mula sa ilang mga rehiyon na hindi pa dumarating. Gayunpaman, ang sukat ay hindi pa maliit. Ang lahat ng mga espiritong hayop sa paligid ay ipinatawag. Mukhang ambisyoso talaga ang Vermilion Bird at handang maging regent. Vermilion Bird. Alin ang Vermilion Bird? Tumangala si Terence sa entablado ng may pagtataka. Hindi ito ang totoong anyo ng ibong Vermilion, at hindi niya matukoy kung alin iyon kahit alam niyang nasa entablado ito. Tumingin siya sa gitna ng entablado ng subconsciously. Sa sandaling ito, nakaupo sa upuan ang isang misteryosong lalaking nakasombrerong kawayan. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya o kung anong uri ng espiritong hayop siya. Ang alam lang nila ay gawa sa makukulay na balahibo ang kanyang sombrerong kawayan at siya ang pinakakapansin-pansin sa mga taong naruroon. Ang taong nakaupo sa gitna ay dapat ang pinakamahalagang tao. Kung walang aksidente, dapat ay ang Vermilion Bird. Pagkatapos ng lahat, ayon sa loika ng karamihan sa mga ordinaryong tao, ang Vermilion Bird, ang pinakamataas na elder ng Spirit Beast Clan, ay makapangyarihan, ngunit sa huli, ito ay isang ibon lamang. Normal at makatwiran para dito na mahilig magsuot ng magagandang balahibo. Hindi iyon. Alam ng Maldito kung ano ang iniisip ni Terence at itinuro niya, ang nasa kaliwa ng lalaking may sombrerong kawayan ay ang Vermilion Bird. Tumingin muli si Terence at napansin na may dalawang kakaibang mukhang matandang lalaki sa dalawang upuan na pinakamalapit sa lalaking nasa gitna. Ang nasa kaliwa ay may mukha na kasing pula ng dugo, at ang kanyang mga kilay ay nakataas, na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng nakakatakot na presyon. Bagamat kalmado lang siyang nakaupo, tila ba nabalot ng apoy ang buong katawan niya, dahilan para hindi maglakas loob na tumingin sa kanya ng diretso, na para bang masusunog sila ng abo kung malapit lang sila. Bagamat medyo kakaiba ang hitsura, ang tunay na anyo at aura ng Vermilion Bird ay hindi masyadong nakakagulat. Kahit papaano sa mga mata ni Terence, ito ay karapat-dapat sa posisyon nito bilang isang nangungunang elder sa Spirit Beast Clan. Ipinaalam nito sa mga tao na ito ay isang maladyos na pag-iral na nakatayo sa mga ulap, hindi isang ordinaryong espiritong hayop.
Kung gayon sino ang lalaking nakasombrerong kawayan sa gitna at ang nasa kanan niya? Hindi maiwasan ni Terence na ma-curious. Hindi pa banggitin ang misteryosong lalaki na nakasuot ng sombrero na kawayan, maging ang matandang nakatayo sa kanyang kanan ay kakaiba at kapansin-pansin gaya ng Vermilion Bird. Siya ay may berdeng mukha at mga pangil, at ang kanyang mga mata ay medyo tumusok sa ginto. Ang nakakatakot na aura na ipinalabas niya ay hindi mas mahina kaysa sa Vermilion Bird. Ang misteryosong lalaking iyon sa sombrerong kawayan ay tila ang bagong hari ng mga espiritong hayop na natagpuan ng Vermilion Bird. Siguro kung anong uri ng espiritong hayop siya. Napabuntong hininga na sabi ng malagim. Siya ay nahulog sa isang kahabag-habag na kalagayan upang mahanap ang linya ng dugo ng hari ng mga espiritong hayop sa sekular na mundo. Magiging kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya nagdududa sa bagong hari ng mga espiritong hayop na biglang lumitaw. Pagkatapos ng lahat, ang reputasyon ng ibong Vermilion ay palaging masama. Bukod dito, napakaraming mga panlilinlang upang takutin ang emperador at utusan ang kanyang mga basalyo. Kung hindi dahil sa kasalukuyang sitwasyon, tiyak na aakyat ang demonyong bagay at susubok sa kagandahan ng bagong hari ng mga espiritong hayop. Kung malalaman na peke ang bloodline, siya ang unang hindi magpapakawala sa Vermilion Bird. Gayunpaman, mayroon siyang puso ngunit walang kapangyarihang gumawa ng anuman ngayon. Ang malagim na bagay ay tumigil saglit, hindi makapagsalita. Then, it said in a deep voice, yung nasa kanan, hindi ko rin siya kilala. Siya ba ay isang bagong na-promote na elder ng Vermilion Bird? Mula sa katotohanan na ang taong ito ay nakatayo sa tabi ng hari sa tabi ng elder ng Vermilion Bird, makikita na napakataas ng kanyang katayuan. Malaki ang posibilidad na isa rin siyang matanda. Gayunpaman, ang mga multo ay nakipag-ugnayan sa mga elder ng Spirit Beast Clan, ngunit hindi pa sila nakakita ng ganoong pag-iral. Ito ay isang ganap na bagong mukha. Ang demonyong bagay ay hindi maiwasang mahulog sa malalim na pag-iisip. Mula sa kakaibang eksena ngayon, may naamoy na siyang kakaiba. Ang lahat ng uri ng mga palatandaan ay nagpakita na ang angka ng espiritong hayop na ito ay hindi na ang angka ng espiritong hayop na pamilyar sa kanya. Ang Moldite ay may halo-halong damdamin, ngunit hindi gaanong nag-isip si Terence. Nakihalo lang siya sa karamihan. Hindi, para mas tumpak, sa mga halimaw. Sa kanya, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa mga espiritong hayop hanggat hindi natuklasan ang kanyang pagkatao. Ang ikinatuwa ni Terence ay ang katotohanan na ang lahat ng makapangyarihang espiritong hayop sa paligid niya ay nakatuon sa mga sumasayaw na espiritong hayop sa gitna ng entablado. Hindi man lang sila tumingin sa kanya sa buong oras. Kahit na napansin siya ng ilan sa mga espiritong hayop, umiwas lang sila ng tingin. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay mayroon lamang aura ng isang gintong core spirit beast. Ang kaunting lakas na ito ay nasa ilalim ng pack. Walang mag-aaksaya ng oras sa isang mahinang katulad niya, lalo pa siyang kausapin. Kung ito ay anumang iba pang okasyon kung saan pinahihintulutan ang pagpatay, ito ay mas angkop na kainin bilang merienda ng mga espiritong hayop na naruroon. Kahit na ano, tila naging matagumpay ang pagbabalat kayo ng multo. Kung walang mga aksidente, dapat na malagpasan niya ito ng maayos. Sa gitna ng nakabibinging tagay, ang mga espiritong hayop sa gitna na nagbagong anyo sa wakas ay natapos ang kanilang sayaw at nagkalat sa karamihan. Ang lahat ng mga mata ng espiritong hayop ay lumingon sa mataas na plataporma. Ang sayaw kanina ay para lang buhayin ang kapaligiran. Ang susunod na bahagi ay ang pangunahing highlight. Tama nga, nang ang focus ng lahat ng mga espiritong hayop ay kusang lumipat sa mataas na plataporma, ang Vermilion Bird ay agad na tumawa at humakbang pasulong, naiwan ang tinaguri ang bagong hari ng mga espiritong hayop at iba pang matatanda. Kung titingnan ang kanyang masiglang anyo, malamang naisipin ng mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan na siya ang hari ng mga espiritong hayop. Napakabuti. Tuwang-tuwa akong makita ang espiritong hayop na brothers ng isang lunsod ng pagtatanim ng luho na nagtitipon at nagmumula sa lahat ng direksyon upang magbigay galang sa ating bagong hari. Ibinuka ng Vermilion Bird ang kanyang bibig at nagsalita. Isang nakakapasong alon ng hangin ang bumalot sa buong venue habang itinaas niya ang kanyang kamay.
Habang ipinakita niya ang kanyang lubos na napakalakas na lakas, ginawa rin niyang mas matindi ang dati ng buhay na kapaligiran. Nang matapos siyang magsalita ay nagkagulo ang buong lugar. Ang lahat ng espiritong hayop, maging tao man o anyo ng hayop, ay kusang lumuhad sa lupa, sumisigaw ng, "Mabuhay ang hari," habang nakadapa sa lupa. Ang lahat ng ito ay makapangyarihan at masuwain na mga espiritong hayop, at sinuman sa kanila ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa dagat ng Timog Kontinente. Naisip ni Terence na sa kanilang ugali, kahit na sundin nila ang tinaguriang bagong hari ng mga espiritong hayop, ito ay magiging formalidad lamang. Hindi niya inaasahan na kusa silang lumuhod. Bihira na makakita ng ganoong eksena ng pagpapatirapa sa harap ng angkan ng espiritong hayop, kahit na sa mahigpit na ipinag-uutos ng mga sekta ng tao. Malinaw na ang angkan ng espiritong hayop ay hindi nakakalat gaya ng inaakala ng mga ordinaryong tao. 4,529. Maaaring wala silang anumang disiplina, ngunit ganap nilang sinusunod ang batas ng kalikasan na iginagalang ang malalakas. Hanggat ang hari ng mga espiritong hayop at ang pinakamataas na matatanda na nakatayo sa itaas ay may sapat na lakas, ang pagkakaisa ng angkan ng espiritong hayop ay hindi mas mababa kaysa sa mga magsasaka ng tao, at maaaring higit pa doon. Hindi tulad ng mga magsasaka ng tao na may sariling lihim na motibo, ang kalikasan ng mga espiritong hayop na ito ay mas simple. Dahil pinili nilang sumunod, same time silang sumunod bago sila magkaroon ng sapat na lakas para makalaban. Hindi sila susunod sa lihim. Isang Luo Cultivation City. Bumulong si Terence habang nag-iinarte. Tinanong niya ang multo ng pribado, "Senyor, anong ibig mong sabihin dito?" Ang Southern Island ay hindi katulad ng iyong teritoryo ng tao. Walang anumang komplikadong dibisyon ng mga lungsod at bayan. Ang buong Southern Island ay nahahati sa 5 malalaking lugar, at ang core ng bawat lugar ay isang cultivation city. Ang mapayapang lugar na ito ay isa sa 5 malalaking lugar, at ito ay matatagpuan malapit sa demonic Cold Sea region ng Southern Island, the damn thing explained. Nakikita ko. Biglang naalala ni Terence ang Odo Cultivation City sa kagubatan ng Lofeng. Isa na itong abandonadong guho, ngunit dapat ay isang malaking lugar ito ng katimugang isla bago ito inabandona. Ngayong ganap na itong inabandona, paunti-unti na ang mga espiritong hayop doon, at unti-unti itong naging lugar para tuklasin ng mga magsasaka ng tao. Ayon sa mga tagubilin ng naunang hari ng mga espiritong hayop, ang bawat cultivation city ay magkakaroon ng pinakamataas na elder na namamahala. Sa pangkalahatan, maaari itong ituring na teritoryo ng pinakamataas na elder. Nagpatuloy ang malagim na bagay. Ayaw niyang makipag-usap kay Terence tungkol sa Spirit Beast Clan, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang malaman pa ni Terence ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, nasa South Island sila, at kung gusto niyang makatakas ng ligtas, kailangan niyang ipaalam kay Terence kung anong uri ng sitwasyon siya. Ibig sabihin ba nito ay mayroong 5 nangungunang elder sa Spirit Beast Clan? Tanong ni Terence. Hindi, palaging may 4 na pwesto lamang para sa mga nangungunang matatanda. Ang makamulto na bagay ay huminto at nagpaliwanag, ang iba pang 4 na lungsod ng pagtatanim ay lahat ay may kanya-kanyang nangungunang matatanda. Gayunpaman, ang lungsod ng Anloo ay naiiba. Ang malalamig na rehiyon ng dagat na demonyo ay palaging sentro ng katimugang isla dahil sa 4 na ahensya ng escort ng SEAS. Kaya, ang lungsod ng Anloo ay pareho. Hindi na kailangan ng sinumang matatanda dito dahil narito ang hari ng mga espiritong hayop. Tumango si Terence. Ang Anloo Cultivation City ay mayroong hari ng mga espiritong hayop na nagbabantay dito, at ang 4 na matatanda ay maaaring ituring na mga opisyal ng hangganan, bawat isa ay nagbabantay ng isang panig para sa hari ng mga espiritong hayop. Ang kaayusan na ito ay simple at magaspang, ngunit ito ay naaayon sa tuwirang estilo ng mga espiritong hayop. Kung gayon kapag ang hari ng mga espiritong hayop ay wala rito, hindi ba't nangangahulugan iyon na walang may-ari ang lungsod ng Anloo? Tanong ni Terence. Ang isang bansa ay hindi maaaring pumunta ng isang araw na walang hari, at ang isang lungsod ay hindi maaaring pumunta sa isang araw na walang master. Mula nang mawala ang dating hari ng mga espiritong hayop, nagkaroon ng mahabang panahon ng walang laman.
Bilang sentro ng katimugang isla, ang isang luo cultivation city ay hindi palaging nasa isang estado ng kaguluhan ng walang master. Hindi mangyayari iyon. Mula nang mawala ang dating hari ng mga espiritong hayop, ang apat na matatanda ay nag-usap at nagpasya na magpalitan ng pagbabantay dito. Noong una, ito ay mapayapa, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, lahat ay may kanya-kanyang ideya at nais na palitan ito. Sa huli, ito ay naging mas seryoso, at ito ay malapit ng maghiwa-hiwalay at magpapatayan pa nga ang isa't isa. Kaya't iminungkahi kong pumunta sa mundo ng dugo ng mga espiritu. Hayop! Alam mo ang nangyari pagkatapos noon. Napabuntong hininga ang malagim na bagay. Bueno, ito ay talagang normal. Tanging sa ilalim ng pagpigil ng ganap na lakas magkakaroon ng tinatawag na katapatan. Ang mga taong magsasaka ay ganito, at ang mga espiritong hayop ay natural na walang pagbubukod. Tumango si Terence. Habang si Terence ay nakikipag-usap sa mapahamak na bagay, ang Vermilion Bird ay tumingin sa lahat ng mga espiritong hayop at tumawa, nasiyahan, aking kapwa espiritong hayop mga kapatid, ang hari ay napakabata pa. Medyo sobra na para sa kanya ang personal na pamunuan ng aming Spirit Beast Clan. Bilang mga subordinate niya, hindi natin siya mapipilit na gawin ang mga bagay-bagay. Hindi bababasa, kailangan nating bigyan ng hari ng ilang silid upang lumago. Kaya naman, nagpa siya ang hari na hayaan kaming magkasama ni Kuya Asher Dragon na pamahalaan ang bansa. Bago natapos ng Vermilion Bird ang kanyang pangungusap, ang kakaibang matandang lalaki na may berdeng mukha at mga pangil ay humakbang pasulong at tumango sa mga espiritong hayop. Malinaw na siya ang elder ng Asher Dragon na binanggit ng Vermilion Bird. Kung tungkol sa tinatawag na bagong hari ng mga espiritong hayop, hindi ito nakagawa ng kahit isang tunog mula sa simula hanggang sa wakas. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng Vermilion Bird. Maaaring makita ng sino mang may matalinong mata na ito ay isang pupay lamang. Ano? Elder Asher Dragon. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang gaanong reaksyon, ngunit ang paghinga ng multo ay naging mas hindi matatag pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Kitang-kita ni Terence ang galit mula rito. Mula nang makilala niya ang multo, hindi pa niya ito nakitang galit na galit dahil sa kahihiyan. Anong meron, Senior? Mabilis na tanong ni Terence. Asher Dragon. Humph, Asher Dragon? Ang bastard na ito ay nag-promote ng bagong elder ng Asher Dragon. Ang demonyong bagay ay nagngangalit sa kanyang mga ngipin sa galit kung siya ay nasa pinakamataas na antas ngayon, tiyak na tatapakan niya ang matanda sa Vermilion Bird ngayon. Anong ibig mong sabihin? Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi alam kung ano ang nangyayari. May apat na pinakamataas na antas ng matatanda sa kabuuan, at kung ang Vermilion Bird Elder ay isa sa kanila, kung gayon hindi kakaiba para sa Green Dragon Elder na maging isa rin, tama ba? Kasi ako ang Elder ng Asher Dragon. Galit na sabi ng malagim. Og. Hindi nakaimik si Terence. Ito ang unang pagkakataon na nalaman niya ang pagkakakilanlan ng bagay na ito. No wonder galit na galit siya. Ito ang orihinal na elder ng Green Dragon. Halata na ang nakatayo sa entablado ay ang bagong pakpak na itinaguyod ng Vermilion Bird. Hindi ito mahirap intindihin. Noong unang dumating ang demonyong bagay sa secular na mundo bilang isa sa apat na dakilang matatanda, ang iba ay maaaring hindi maglakas loob na gumawa ng anuman sa kanya sa maikling panahon. Gayunpaman, pagkatapos mawala sa mahabang panahon, ang kanyang posisyon bilang isang nangungunang matanda ay natural na naging isang piraso ng matabang karne sa mata ng iba. Napaka-normal para sa kanya na mapalitan. Senior, huwag kang masyadong magalit. Naglakas loob pa nga siyang palitan ng hari ng mga espiritong halimaw, pati ikaw, isang elder. Inaalo ni Terence na may mapait na ngiti. Matagal na natahimik ang malagim na bagay bago unti-unting kumalma ang mabilis nitong paghinga. Na may kaunting ginhawa at kawalan ng kakayahan, sinabi nito, tama ka. Hehe, ang tagal kong nawala. Normal para sa isang bagong elder na pumalit. Mukhang nakontrol na ng Vermilion Bird ang pangkalahatang sitwasyon ng Spirit Beast Clan. Hindi siya simple. Wala na bang ibang nangungunang matatanda?
Hahayaan mo ba ang Vermilion Bird na maging masyadong mapangahas? Tanong ni Terence, curious. Mayroong 5 cultivation city sa Southern Island. Ang Vermilion Bird ay may sariling lungsod, itong bagong Elder Asher Dragon ay may sariling lungsod, at bilang karagdagan sa Anloo Cultivation City na ito, na nominally ay pag-aari ng Hari ng Spirit Beasts, 3 lungsod ang nahulog sa ilalim ng kontrol ng Vermilion Bird. Kahit na ang iba pang 2 Elder ay hindi pa rin kumbinsido sa kanila, ngayon ay hindi sila kumbinsido sa taong ito. Emperor sa kanyang mga kamay at nag-uutos sa kanyang mga basalyo. Ang nakakatakot na sinabi na may mapait na ngiti. 4,530. 3 sa 5 lungsod, at mayroon pa siyang kapangyarihan ng emperador na utusan ang mga prinsipe at basalyo. Ang ganitong uri ng pamilyar na sitwasyon ay nagtulak kay Terence na hindi naisip sa panahon ng 3 kaharian. Siya ay napakalakas din, at kung ang iba pang 2 elder ay maaaring pigilan siya o hindi ay depende sa kung sila ay may mga kwalifikasyon upang maging Juan at Bart. Senior, please calm down. Hindi tayo sapat na malakas para pigilan ang Vermilion Bird ngayon. Gayunpaman, balang araw, hahanapin natin ang hustisya para sa kanya. Matigas na sabi ni Terence. Hindi lang niya sinusubukang i-comfort ang Moldite, nag-iisip talaga siya. Sa relasyon niya sa bagay, hindi niya kayang tumayo na lang at walang magawa. Naniniwala si Terence na balang araw, magkakaroon siya ng sapat na lakas para makialam sa mga usapin ng Spirit Beast Clan. Pagdating ng oras na iyon, babayaran niya ang Vermilion Bird para sa lahat ng kinuha ng bagay na iyon. You little brat. Hindi napigilan ng demonyong matawa nang marinig iyon. Ang kanyang orihinal na nalulumbay na mood ay agad na nasot. Sa tingin mo ba ay brainless fool ako? Paano ko hindi maintindihan ito? Pero to be honest, with my original personality, hindi ko talaga alam kung paano magtiis. Pero ngayong araw-araw na akong nakikisama sa iyo, natutunan ko na ito kahit hindi ko maintindihan. Binigyan mo ako ng ilang lessons. Senior, masyado kang mabait, napakamot ng ulo si Terence sa kahihiyan. You don't have to be humble. I'm not blindly praising you talaga. Ang malagim na bagay ay tumawa at napabuntong hininga na may malalim na damdamin. Sa lahat ng iyong ginagawa, kailangan mong magtiis hanggang sa ikaw ay maging malakas, pagkatapos ay maaari kang humampas sa bilis ng kidlat. Kapag nakita mo ang iyong mga kaaway, na mas malakas kaysa sa iyo, na isa-isang tinatapakan hanggang mamatay, napagtanto ko na sa pamamagitan lamang ng pagiging katulad mo maaari kang maging tunay na walang awa. Paf! Muntik nang masuka si Terence, kailangan niya itong hawakan para hindi mapansin ng ibang mga spirit beast. Ahem. Senior, pinupuri mo ba ako o iniinsulto? Syempre pinupuri kita. Walang masyadong tao ang makakagawa nito. Bagamat ang mga magsasaka ay kilala na nililinang ang kanilang katawan at ugali, karamihan sa kanila ay walang mataas na espiritual na kaharian. Maraming mabangis at agresibo, at marami ang mapusok. Mas gugustuhin ng maraming tao na mamatay kaysa makipaglaban para sa isang sandali ng kaluwalhatian. Ngunit hindi mo kayang ipaglaban ang isang sandali ng kaluwalhatian. Bakit buhay ka pa ngayon? Napabuntong hininga ang malagim na bagay. Sige, kunin mo na bilang papuri. Pinunasan ni Terence ang kanyang ilong at nagtanong, Senior, sinasabi mo bang wala kang balak ibunyag ang iyong pagkakakilanlan? Obvious naman. Tingnan mo ang sitwasyon. Ang Vermilion Bird ang may huling say. Kung maglalakas loob akong ipakita ang mukha ko ngayon, hindi lang ang kaluluwa ko ang masisira, kundi pati ikaw ay matatapos sa akin. Nakapaut ang malagim na bagay. Totoo yan, tumanggo si Terence. Ganun din ang iniisip niya, pero natatakot lang siyang magalit ang bagay. Dahil ang bagay ay maaaring kontrolin ang sarili nito, ito ay mahusay. Sige, tinipon ko kayong lahat dito ngayon dahil may mahalagang usapin tungkol sa ating Spirit Beast Clan na gusto kong talakayin sa inyong lahat. Hahayaan kong pumunta si Kuya Asher Dragon at ipaliwanag ito sa inyo ng detalyado. Tiningnan ng Vermilion Bird ang Asher Dragon sa tabi niya at pagkatapos ay bumalik sa kanyang upuan, iniwan ang karapatang makipag-usap sa bagong hinirang na Elder ng Asher Dragon. Tumikim ang Green Dragon.
Ang kanyang boses ay may kakaibang tunog na metal habang hinarap niya ang lahat ng espiritong hayop na naruroon at sinabing, "Aking espiritong hayop mga kapatid, ayon sa utos ng hari, ang Timog Kontinente ay teritoryo ng aming espiritong angkan ng hayop." Ngunit ngayon, ang bahagi ng dagat ng Timog na Kontinente ay puno ng mga taong magsasaka, at tila sila pa nga ang sumaikop sa dominanteng posisyon. Ang South Continent na tinutukoy niya ay hindi lamang kasama ang teritoryo ng South Island, kundi pati na rin ang lahat ng nakapalibot na sea areas ng South Continent, tulad ng Moing, Zinduan, Black, at Distant Star. Ang South Island at ang nakapalibot na malalaking lugar sa dagat ay bumubuo sa kumpletong kontinente ng Timog. Oo, bakit? Ang lahat ng mga espiritong hayop sa lugar ay agad na nabalisa. Bagamat ang angkan ng espiritong hayop at mga sekta ng tao ay nakipagkasundo sa isang lihim na kasunduan na huwag lusubin ang isa't isa at walang malaking kaguluhan sa nakalipas na ilang taon, sa katunayan, ang pagsalungat sa pagitan ng mga espiritong hayop at mga tagapagsaka ng tao ay palaging umiiral. Sa buong 5 isla na may ranggo sa kalangitan, nagkaroon ng patuloy na pagpatay. Ang mga taong nagsasaka ay nagnanais ng mga materyales sa mga espiritong hayop, habang ang mga espiritong hayop ay tinatrito ang mga tao bilang masarap na pagkain. Masasabing isang malaking bilang ng mga taong magsasaka at iba't ibang espiritong hayop ang namatay sa kamay ng isa't isa araw-araw. Gayunpaman, ang mga nasawi na ito ay itinuturing na normal na natural na kompetisyon at malayo sa antas ng digmaan, kaya lahat ay pumikit dito. Sa makatuwid, ang South Continent, na siyang base camp ng Spirit Beast Clan, ay mayroon pa ring malaking bilang ng mga human cultivator na naninirahan sa nakapalibot na sea area. Noon pa man ay payapa na sila sa isa't isa. Gayunpaman, ngayong sinabi na ito ng Asher Dragon, malamang na baluktot ang balanseng ito. Hindi lang iyan, ngunit ang mga walang hiyang human cultivator na ito ay hindi lamang hayagang sumaikop sa South Continent Sea Area na kabilang sa ating Spirit Beast Clan, ngunit mayroon din silang lakas ng loob na pumuslit sa teritoryo ng ating South Island at makipagsapalaran. Ninanakawan nila ang ating mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa at pinapatay ang ating espiritong hayop na sa tingin mo ay kaya nating gawin ang mga kababayan natin sa Dory. Sabi ng Asher Dragon na may layuning pukawin ang kanyang emosyon. Hindi ko ito matiis. Hindi ko kayang tiisin. Hindi ko kaya. Ang lahat ng mga espiritong hayop ay mas galit na galit. Tama. Ang South Continent ay ang teritoryo ng aming Spirit Beast Clan. Kami lang ang overlord ng South Continent. Hindi namin ito matitiis. Ang Green Dragon ay tumango bilang kasiyahan. Gumawa siya ng gesture gamit ang kanyang mga kamay para huminahon, at pagkatapos tumahimik ang mga espiritong hayop, nagpatuloy siya, narinig ko rin na ang mga espiritong hayop sa iba pang mga isla ng Sky Class ay madalas na pinapatay ng mga magsasaka ng tao dahil sila ay nag-iisa at dahil iyon ang tahanan ng mga tao. Sila ay kinuha pa bilang mga alagang hayop upang kontrolin ng mga tao. Lahat, hindi mo ba iniisip na ito ay isang malaking kahihiyan para sa ating espiritu? Anong kahihiyan? Anong kahihiyan? Anong kahihiyan? Ang lahat ng leeg ng espiritong hayop ay namula, at ang kanilang mga mata ay nagluluwa ng apoy. Para silang kakainin anumang oras. Namanhid ang anit ni Terence nang makitang umuungal ang mga hayop. Hindi siya nakaimik. Kung ito ay magpapatuloy, ang mga espiritong hayop at mga taong nagsasaka ay muling magsisimula ng digmaan. Ano ang sinusubukang gawin ng Vermilion Bird at Asher Dragon? Gusto ba talaga nilang magsimula ng digmaan? Ano ang iniisip ng dalawang bastos na ito? Nakasimangot din ang demonyong bagay. Kung ang angkan ng espiritong hayop ay maaaring tipunin ang kanilang lakas ng sama-sama, sila ay magiging mas malakas kaysa sa alinmang sekta ng tao. Gayunpaman, mayroong hindi lamang ilang mga sekta ng tao, ngunit daan-daan o kahit libo-libo sa kanila. Kung ang isang malawakang digmaan ay sumiklab, ang angkan ng espiritong hayop ay tiyak na mamamatay ng walang libingan. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.